So yun. Hi guys. Good morning. Medyo na late ako nang gising. So time check is 4 AM at babiyahe na kami sa Bicol. So update ko na lang kayo mamaya sa daan and keep us safe. Bye. Yun no, guys. Alis na kami guys. Pray muna tayo. Let's go. Lord, thank you po sa mga blessings na binigay niyo sa amin. Alis na kami. Ito na. Moment of truth. Nag-iingat tayo guys. So ayun, time check 4:16 AM. At eto na nga guys, nakaalis na kami ng bahay. Na-late pa nga kami ng gising. Imbis na 3 AM, 4 AM na yung take off namin. Pero ngayon magpapagas lang muna kami. Tapos update ko kayo. Good morning guys. Eto 0 kilometer na, nakasetup na tayo ng 0 kilometer. At tayo ngayon ay babiyahin na papunta ng Bicol. Let's go. So dediretso na kami. Ang ruta namin ngayon is magba-backdoor kami ngayon kasi medyo late na rin kami nakaalis ng bahay. Time check is 4:28 AM. Sana ligtas tayo bumiyahe ngayon at sana ilayo tayo sa mga kamote riders. And sana ligtas din yung mga kasabay natin. Mamaya kami kakain. Mga bandang medyo malayo-layo na kami. Ayan, kanina merong dito aksidente. Ayan Ayan yung aso. Okay, di pa pala naka-start yung maps natin mga kaibigan. Start na tayo. So yun nga, ang original plan talaga is 3 AM. Pero napagod kami parehas. At inasikaso pa namin ang aming uniko iho sa kanyang laruan. Kasi ngayon is December 26. So kahapon medyo marami talaga kaming ginawa. At napagod talaga kami sa buong araw. Ngayon ang original plan is sa kami dadaan sa may Batangas, or kami magsa Santo Tomas, Batangas. Pero medyo late na, and alam nyo naman sa papunta doon maraming stoplight. Kahit dire-diretso sobrang traffic na yan, kaya magba-backdoor kami. Dito na kami sa may Kabinti dadaan, Pataytay. So tignan na natin guys, and mag-ready na lang tayo sa mga twisties. I-update na lang namin kayo guys pagka nasa na kami. Medyo malayo-layo na kami, okay? Ayun hi guys. Time check, it's 5:35 AM. Andito na kami sa Pililla. Welcome sa Red Horse Beer, extra strong. Sponsor So dito na kami sa Pililla guys. Medyo bukang liwayway na. Medyo madilim. Ayan. Nagano lang kami, restroom lang kami ng konti dun sa Petron. Na jingle. So nagunat-unat lang kami ng konti kasi dito sigsag na yung mga daanan, paliko-likuan nata. Kaya kailangan kami kondisyon, alam mo na. Yan. May butas. Ingat dito guys, medyo marami kayong kasalubong, saka madilim yung kalsada. Kita nyo naman, ayan yung hinahinay lang. Packet to tapos andun yung windmill sa may
sa unahan. Ayan. So first time lang namin dumaan dito pag pa backdoor. Kasi first punta namin ng Bicol last October is nag Santo Tomas, Batangas. Yan, tapos may pasiko dito, medyo ano, mataas yan. Pasiko, medyo matalas ang mga likuan dito guys, kaya mag-iingat-ingat tayo. Medyo madilim pa, kaya hindi ka pa masyado makapag ano eh, makapagbakbak. Hey, ay ito yung mga nakabike kanino, naunahan na tayo. Yan, dahan-dahanin lang natin dito. Marami naman nakasabay oh, umaga. Mga magbabiyahe din to ng ano. Siguro malayo rin yung biyahe na itong mga to. May convoy na lang tayo. Kaya saan to? Mukhang magbibikol din tong mga to ah. Oh, let's go! Ganda. Ano? Mukhang maulan dun sa ano, unahan namin ah. Sana wag naman maulan. Ganda oh. Kita nyo ba yan guys? Napakaganda ng tanawin dito. Ayan na nga guys, medyo umaambon-ambon sa unahan. Hindi ko alam kung nasa na tayo. J. Rizal Street ng Pagsanghan. Bukit ng bridge dadaanan natin oh. Hey, ilariko tayo dito guys. Sarado yung bridge oh, yun oh. Dire-diretso lang. Okay. Baka na yan naayusin. Nabot na kami ng umaga. Sabagay, ano pa lang naman oh, nakaka 2 hours pa lang kami na biyahe. Wala pa kang 2 hours eh. Mamaya iba-vlog natin yung ano pagdating sa ano, Old Zigzag Road. Malapit-lapit na kami. 2 hours na lang nasa Old Zigzag Road na tayo guys. So mamaya na lang ulit for more updates. Ayan na guys, nandito na tayo sa ano, Cabinti, Laguna guys. So nag sound trip na rin kami. Medyo nababoring na ako sa ride sa nag sound trip na tayo. At ito, ingat din kayo dito sa daan na to kasi sobrang liko-liko dito, masigsag dito, masigsag. Ito na yung mga ano, mga tatalas na likuan natin dito sa Cabinti. Actually nadaanan na namin dati to. Galing kaming papunta kami ng Cagbalete Island. So dito rin yung daan namin dati. So medyo familiar na tayo sa lugar na to. Ay, hindi na kami napapagod kasi dati di namin alam yung daan na to, kaya kaya nakakapagod eh. Ngayon familiar na kami sa daan, kaya parang nalalapitan na lang kami. Normal na lang yung biyahe sa amin na ganito. Diretso lang tayo dito guys. Kita naman natin sa maps kung medyo matulis yung daanan or hindi. Sundan lang din natin tong L300. Ayan, bawat arko hihintuan namin guys. Ayan, nandito na tayo. Lukban, Quezon na guys. Let's go. Medyo umuulan-ulan guys, and di ko alam kung malinaw yung camera natin ngayon kasi mamoist.
masyado mamoist yung ano, daan. Tapos eto nga oh, wala na akong makikita oh. Ala, ang usok. Masmoke ang mahamog. So time check is 7:22 AM. 3 hours na tayo bumabiyahe guys. So 3 hours nandito na tayo sa Lucban, Quezon. Napakabilis lang. Sunod na ito, ano na? Bicol na. 7 hours na lang. So yan, rain or shine kami guys, rain or shine. Yun na nga. So tutuloy-tuloy lang natin yung biyahe na to para ano, hindi tayo ma-short sa oras, hindi tayo gabihin. Pero pag mga gantong lagay ng panahon guys, ano, hinay-hinay lang tayo sa daan. Lalo na ganyan, may mga lubak-lubak dyan na ano, na hindi mo makikita kasi nga, maulan, matubig. Yan, lalo na yung may mga naglalawa sa kalsada. Matik ano na yan, malubak doon, malulusot talaga yung gulong mo doon. Pero pag ganito, dahan-dahan lang, makakarating din naman tayo sa paroroonan natin eh. Ayan, ito ang ano, munisipyo ng Lucban. Dito na tayo guys. So dire-diretso lang to dito sa Lucban, Quezon. So 1 bar pa lang yung nababawas sa gas tank natin. And time check 7:35 AM. Ayan, medyo ano nawala na yung ambon. Magandang daan dito sa Lucban. Dire-diretso lang mga ano na to, asphalt overlay na dito yung ano, mga kalsada. Yan, pero dahan-dahan lang kami kasi madulas yung kalsada saka ano. Hindi ko masyado kabisado dito sa Lucban eh. Pero dire-diretso lang as per map. Patuyin lang muna namin yung Papote bago kami magubad. Mag-stop over kami dun sa ano siguro. Medyo nagugutom na rin ako. Saan? Sa Camarines tayo mag-stop over. Oh, ay may ano dun no, yung pansit habhab. Oo. Dito 'yun. Kaso kakaliwa yata tayo nun eh. Ay sa kanan yun yung sa ano eh, sa Camarines eh. Hindi ata natin madadaanan yung Camarines. Rise and shine, mga kaibigan. Rise and shine. Mamaya hubarin na namin tong kapote namin. Inaabot kami ng ulan dyan sa ano, bandang pagpasok ng Lucban, ang lakas. Kaya napakapote kami. Tapos yung mga jacket namin na makakapal medyo basa. Nilagay muna namin dito sa upuan. Mamaya mag-stop over na kami kasi nakaka 3 hours na rin kaming biyahe. So hinay-hinay lang naman tayo. And ang sabi dito sa mapa, meron pa rin tayong 6 hours and 58 minutes. So yan, may nakikita akong McDo. Try natin magkape at magubad na rin kami ng kapote. Up, left, right, left, right, left, right. Ano? Stopover? Stopover? 3 hours na eh. Diretsuin natin hanggang Bicol, wala stopover. Ayun na, stopover muna tayo dito guys. Dito sa may McDonald, Lucban, Quezon. Hi guys, good morning again. Nandito na tayo sa ano, Tayabas Bypass Road na. Nakapasok na tayo at kita nyo naman, mapaganda ng daan. Marami din pala kaming kasabay ngayon ng mga riders. Siguro mga biyaheng Quezon yan.
So first time lang din namin makaraan dito sa Tayabas Bypass Road. Ano naman, okay naman dito. Yung daan. Medyo na tayo dun na yung mags natin Ayan, maganda yung daan dito. Siyempre dahan-dahan lang din. Sana hindi na umulan. Sabi din ng nakausap namin nung nag-stop over kami kanina sa may McDonald, sa Calawag daw malakas ang ulan pero sana pagdating namin wala na kasi pauwi na rin siya taga Montalban din yung nakausap namin, sa Kamsur din sila. Padaan po. Yan, time check 8:34 AM. So bumabiyahe na tayo ng 4 hours ngayon. Pero bawas na natin kanina kasi nag-stop over kami sa McDonald's sa may Lokban, Quezon. Nagutom ako. Kagabi pa kasi ako di kumakain Tapos itong kasama ko lang hash brown. Diet yarn. Tumatakbo na tayo ng 136 kilometer. Exactly 137 kilometer. And dalawang bar na yung nababawas sa gas natin. Check ko din kung medyo lumakas yung konsumo ng NMAX natin kasi nagpalit na tayo ng panggilid. And yan. So mamaya na lang ulit i-update ko kayo sa mga lagay ng kalsada pag dating natin ng Quezon. So far nandito pa rin tayo sa sa Lucena or Tayabas na yata to, Tayabas Quezon Bypass Road. Yun. Yan na nga guys, nandito na kami sa Pagbilao Bypass Road. Nakakonekta na. So kita nyo to. Ay shit. Ayos na kuya. Aliguan na kami. Ayan guys, nakita nyo basang-basa kami. Salon-salo ko yung tubig sa wait lang, patuyuin ko na lang, basa salbahe naman yun. Liliko, kakaliwa na nga tayo dyan Maharlika Highway na ulit. Dito na mag-uumpisa ang ating kalbaryo sa malubak na daan guys. Salbahe yun, salon-saluko yung tubig. Nakunan natin yun Eto na guys, Maharlika Highway na to. Kakaliwa tayo dito. Ingatan lang natin. Dandaan lang tayo dito guys. Malubak-lubak na yung daan dito sa Maharlika Highway. Ayan lalim agad Unang lubak. Lagapak agad. Nagpas na tayo sa magagandang daanan. Nandito na tayo sa sa ating parusa. Di naman parusa, naman tawag dito. Tolerable naman yung mga lubak dito. Siyempre dahan-dahan lang talaga. Iwasan lang natin itong mga malalalim na lubak. Dito lang tayo sa gilid guys. Ayun mga alalaan ng daan mga kasabay namin dito, mga truck So nasa Quezon pa rin tayo. Okay. Pagkalagpas natin dito gaano na tayo sa bituka ng manok. So doon na lang ulit. Hopya.
And guys, mukhang ano, maulan yung biyahe natin ngayon ah. Pero so far dito sa Maharlika Highway ng ano, Quezon, Pagbilao, ano, okay na yung kalsada nila, oh. Hindi katulad last time na sobrang lalaki ng lubak. Mga naka-asphalt overlay na dito. Ayan, basang-basa pa rin yung t-shirt ko. Siguro susunod na balik natin dito guys, hindi na ako magwe-waste. Hindi na ako gagamit ng waste kasi kabisado ko na yung daan eh. Ito dire-diretso na lang to eh. Yan, medyo pangit pala yung panahon ng ano natin, biyahe, pero okay lang. Rain or shine tayo. Medyo malakas na yung ulan, no. Medyo malubak dyan, no. Diretso yun lang natin tong Maharlika Highway. Grabe, nabutan na kami ng malakas na ulan. Pangit ng panahon ngayon ah. Dito lang tayo sa gilid. Hinubad ko na rin yung gloves ko. Basaan eh. Ayan guys, ang lalaki ng butas dito sa kalsada. Mag-iingat kayo. Bagal-bagalan nyo lang yung patakbo dito. Tapos yung preno nyo, dahan-dahan lang kasi may makakasunod tayo na kotse. Mamaya pag bigla ang preno ninyo, yung kasunod ninyo naman yung bumangga sa likod ninyo. Ayan, gilid lang tayo. Ayan, oh, laki oh. Dito, pwede na tayo pumunta sa center. Grabe magpatakbo. Alam mo, Android eh. Superlines, Cubao. Kung ano yung ganda ng dinaanan natin kanina, mawala yan mamaya-maya pagkadating natin ng mga ano, Kalawag yan, Gumaka, basta papuntang Bicol. Nag-uumpisa na nga sila yo. Ayan o. Ayan guys, ang laki niya no. Iwasan nyo yan. Dito yan, banda sa Clean Fuel. Marami tayong kasabay oh. Mapauwi na rin tong mga ano, Bicol. Expected yung heavy traffic mamaya na ito sa ano. Ayun, bago mag ano, Bicolandia Arc. So yun na nga. Pagdating dito sa may Maharlika Highway, ano naman guys, dandahan lang tayo dito. Kasi may mga biglaang ano dito eh, biglaang lubak, di mo mapapansin ano na pala. Ayan oh, pati nga yung mga lokal dito nalulubak na rin eh. Kaya kung babiyahe kayo dito, much better na umaga talaga yung biyahe ninyo. Huwag na kayong bumiyahe ng gabi kasi sobrang dilim na. Tapos baka mabasagan pa kayo ng ano, bearing or mugs. Mahirap na, layo pa naman. Okay. Makakalaktaw din tayo sa ulan na to. Lalaktawan din natin to. Buti okay pa yung kalsada, no? Pagod. Pag ano na ito, ano na, patingunan na tayo paglagpas dito.
guys, so ano, yung National Park. So, picture muna kami. Ayun, ang ganda ng view guys. Ate Mona. Huwag ka naman picture. Oo. Ay, sila. Dito na kami guys. Grabe yung alon, no? Nakikita niyo yan. Nasa alon guys. Ito na yung sirena ng Ate Mona. Hello. Let's go. Hey. Slide right onto Manuel L. Quezon Street. Gumaca Bypass Road. Guys, alam nyo ba na itong 11.5 km stretch na to ang sikreto para makaiwas sa traffic ng bayan ng Gumaca? Ngayon, baybayin natin ang Gumaca Bypass Road. 11.57 kilometro. Ito ang kabuuang haba ng bypass road. Nagsisimula ito sa barangay Villa Arcaya at nagtatapos sa barangay Panikihan. Ang Gumaca ay tinuturing na pinaka-progresibong bayan sa bahagi ng Lamon Bay sa Quezon. Kaya naman, napakahalaga ng kalsadang ito para sa daloy ng ekonomiya. Layunin nitong iwasan ang madalas na pagsisilip ng trapiko sa sentro ng bayan ng Gumaca. Nakakabawas ito ng mahigit kumulang 15 hanggang 20 minutos sa biyahe, lalo na kung peak season gaya ng Pasko, mahal na araw o long weekends kung kailan madalas ang gridlock sa Maharlika Highway. Matatagpuan dito ang isang view deck kung saan pwedeng huminto ang mga motorista para magpa-picture at magpahinga. Babala para sa mga biyahero. Hindi ito flat na kalsada. Punong-puno ito ng matatarik na ahon at palusong. Tinatawag itong hilly terrain, kaya dapat kondisyon ng preno at makina ng sasakyan. Medyo madilim pa sa ilang bahagi ng bypass road tuwing gabi. Kaya payo ng mga local riders na maging extra maingat o dumaan na lang sa town proper kung hindi kabisado ang daan sa dilim. Ayan guys, oh, umuulan na naman. Hala, umuulan. Kaso mababasa na naman to. Yun, no, guys. Kain tayo, guys. Gumana na? Oo, gumana na. Kain tayo, guys. Pero yung mic hindi ko pa natatry. Nambun na yun. Sinundan talaga tayo ng ano, ambun, eh. Ah, grabe yung lubak ko. Naiwasan naman pala eh. Ayan, wala nang ambon guys. Hindi ko alam ano nangyari. Nasira yata yung isang adapter ko. Kawawa naman tayo guys. Okay pa daan dito eh. Not sure sa iba. Ganda nga. Ayan na! Da. Ayan na! Da. Ito. Tug. Tagkawayan. Ito na si Tagkawayan. Mamaya, sobrang sa ano, paglagpas natin dito, grabe na yan. Hindi ko alam guys kung gumagana tong audio ko, pero sana gumagana kasi ano, sira yung adapter ko. Ayaw na gumana guys. Adapter. Nabasa kasi kanina ng ulan. Hindi ko alam na hindi pala siya waterproof. At napasukan siya ng tubig. Pero sana pagdating namin sa bahay,
tawag dito, maanuhan namin, maremedyohan. Mas malupak nga sa Calawag eh. Ito butas-butas lang oh. Babiyahe lang tayo ng 2 hours ngayon dito. Siguro mga 3 nakalabas na tayo dito. 2.5. Ewan ko. Hindi, pero okay na yung kalsado oh. Pero it's a prank. It's a prank, it's a prank. Ayan guys, medyo ano, malayo-layo pa tayo. Pero ano, magta-time check muna ako. Time check 1:40 PM. So tumatakbo na tayo ng 271 kilometers and 50 kilometers per hour kasi nandito na tayo sa Tagkawayan. Ano na dito guys, dito mo na malalaban yung ano mo, off-road skill. Pero okay naman oh, hindi naman ano, hindi ka sure. Sa kalagitnaan yung pinakamalulubak dito guys, yung ano, inaalon-alon kami. Mamaya mararamdaman na namin yung mga alon-alon dito. And sana magkasya tong battery namin kasi hindi naman naka-charge to yung ano ko. Oo, hindi yan lobat. Ano to? Welcome to ano to? Welcome to Tagkawayan, Quezon. Eto na nga guys, eto na nga yung sinasabi namin na ano, na para kang inaano yung ano, yung kalsada may wave. Dito yun eh, dito yun naaalala ko eh, yung kalsada may wave eh. Pero so far okay naman pag dito sa ano, bungad. Dire-diretso lang tayo. Dami mga ano, mga lokal. Wala guys, hindi na kami natuloy sa ano, Camarines Norte guys. Kasi ang layo pala, kita ako. Okay naman yung daan doon, kaso yun lang, nagbago ang isip namin, nag-change plan kami. Na-realize namin na malayo yung ano, pagitan nila. Habang kumakain kami, sabi ko, ay magano na lang tayo, Tagkawayan. Yung ibang motor nga nagtatagkawayan na lang eh. Ayun, ginaya na lang namin, na-realize namin na ano, eto na guys, yung ano, wave tour. Ayan o, tag 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 tag. Wini-wave na tayo guys. Ayan, dire-diretso lang tayo guys. So nakikita nyo, walang kasalubong ha. Dire-diretso lang guys. Takbong 70 lang tayo guys, mabagal lang, hindi man ano, sa control naman natin yan. Selfie. Siya nagsi-selfie. Oh, sino may sabing ano, matraffic dito sa Tagkawayan? Hindi naman So hanggang dito na lang muna. Mamaya i-update namin kayo pag malubak na. Bye. Tolerable naman pala eh. Kailangan lang pala talaga namin magpalit ng upuan para hindi masyado maramdaman yung lubak dito sa Tagkawayan. Ayan guys, ewan ko ano na to, Ragay na yata to, Tagkawayan. Medyo okay naman yung daan dito na ano naman, ano, PTX. Ay, aso. Ay, grabe, maganda rin pala yung ambience dito sa Ragay eh. Ragay na ba to? Tagkawayan pa rin. Feeling ko Tagkawayan pa rin to eh.
Dire-diretso lang tayo dito ng mga 2 hours. Paahon na pala to. Tingnan nyo guys, kung kailan na hindi namin pinasok yung namin, kapote namin, saka hindi umulan. Ito na nga ang malubak na parte. Ayan. Kaya pag sobrang tigas yung gulong nyo dito guys, tatalbog talaga kayo eh. Dapat ang gulong nyo dito sakto lang. Ayan, to preno tayo. Ayan. Bakit? Nagka-counterflow. May pagunahan eh. Ayan. Ay grabe bagong aksidente lang siguro to. Kawawa. Aray. Eto na guys, dito na masusubok ang ating off skill. Sorry, dito na masusubok ang ating off-road skill. Pero pa lang daw to, pahapyaw pa lang daw. May kotse sa likod natin. Aray ko. Yung kalsada okay naman eh, kaso lang pahams, pa-wave na. Ano bang nila dito? Naka-wave. Kala mo yung street lumulubak eh. Oo nga, ito nga yun. Ito yung bunga ng guys, substandard na gawa. Kaya next election guys, nakikiusap ako sa inyo guys, bumoto tayo ng maayos. Hindi natin deserve yung mga ganito. Aray. Grabe ang lagay ng daan dito. Pero tolerable naman eh, kasi maganda na yung ating salong puwet. Ayan, overtake kayo sa amin, okay lang yan. 4 wheels kayo eh. Yan. Mamaya nagtutulog-tulugan kayo dyan sa likod, tulad kayo dun sa yung iniipit, nabanggaan niya yung nasa unahan niya sa'yo. Yung sa EDSA yata yung nakita ko, motor yung binanggaan niya. So yun guys, ang namin pagka bumabiyahe kami ni Mrs., ayan ang lagi namin ginagawa pagka mga long ride. Yan, hindi na kami nakikipag-unahan sa mga 4 wheels. Tapos lalo na pag may 4 wheels sa likod namin, nagpapauna na kami. Kasi syempre, di mo masabi, yung ibang mga driver inaantok na pala. Tapos pag mamaya biglang preno, lalo na ganito, malubak, tapos biglang preno ka, 'di ba? Syempre, hindi na mamalayan ng nasa likod mo na driver. Kung biglang preno tas siya inaantok-antok, kaya hindi kami pumapayag na mayroong kotse sa likod. Kung kaya nila overtake sa amin, nagpapa-overtake kami. Lagi tayo maging defensive driver guys, kasi di natin makakilala yung mga mga kasabay natin. Time check 2:06 PM. Ang lalim na ito, grabe. Mga lokal opya, overtake lang ng konti. Grabe yung daanan dito, may hati. Mahabang lusungin, bumagal. Checkpoint. Dito na yata tayo kumain noon, say.
Aray! Aray ka! Uy, nahulog na. Mahaba-haba pa to guys, oh. Mga 1 oras kalahati pa. Na malalalim, no? Aray. Palusong na daan. Okay. Ayan, aray ka. Ayan, oh, may mga hati-hati yung kalsada nila dito. Bakit ganyan? May pahati-hati. Nasa Del Gallego na kami guys. Ito na ang unang bayan ng Camarines Sur. So officially nasa Bicol na tayo guys. Okay lang ang daan dito guys sa Del Gallego. Pero pagdating natin ng mga Ragay, yan. Ayan, unang bayan ng Bicol, ng Camarines Sur. Hindi na masyado malubak dun, no, Sai? Yan, okay ang daan dito sa Del Gallego eh. Maganda ang daan dito eh. Yan. Uy, ang laki na butas. Oh, ang laki na butas. Hindi ko nakita. Buti wala tayo sa gilid. Thank you Lord. And guys, medyo matraffic dito. Dito lang tayo sa gilid kasi sobrang lubak dyan sa gitna. Madulas pa. Yan, oh, lalim yan, oh. As pag na out of balance ka, diretso ka dito, palay. Traffic na. Continue on Route 68 for 6 kilometers. Yes, master. Yan. So approaching Sipokot na tayo guys. Yan, nandito na tayo. Kanan na tayo dito pa Naga, Legazpi City. Nasa ano na ulit tayo? Maharlika Highway guys. At mag-ano tayo? Mag-gas up lang. 1 for 36 kilometers. 2 hours pa guys bago magnabwa. Hi guys, time check 4:10 PM at tumatakbo tayo ulit ng 363 kilometers na from Pasig or from Cainta, Rizal. At nandito na tayo lagpas ng Sipokot. Medyo maano yung daan dito guys. Ayan, oh, malalalim pa rin yung mga lubak dito. Pero hindi nagaano to. Ano na to, happy chill mode ka na lang dito. Ride chill ka na lang dito. Kaso nga lang ang makakaano mo dito mga truck sa kabas kasi ano na to eh, halo na to, mga galing Camarines Norte, pauwi ng Camarines Sur sa mga dadaan ng ano to, papunta ng Sorsogon, Samar, yan. Grabe yung pinagdaanan natin ngayon. Una, madilim, sigsag, maulan sa Quezon, tapos maambon, tapos malakas na ambon, tapos mahinang ulan, tapos nakakahalata kami. Lahat ng dinadaanan namin, susundan kami ng ambon. Pagdating sa sigsag, inulan kami ng malakas. Tapos pagdating sa taas, wala na.
Tapos ano pa ba? Pag tinatanggal namin yung kapote namin, mamaya uulanin kami. Kasi sinusundan kami ng ano eh. Malakas na ambon. Okay guys. Turn Time check, it's 4:48 PM. Nasa 394 kilometers na yung tinatakbo natin. At liliko na rin tayo dito sa last na bypass na daraanan natin ngayon papunta ng Nabua. Pag diniretso kasi natin yan papunta ng Naga City. So kakanan tayo dito. Kasan? continue for 5 kilometers. BYD yan. Tapos didiretso lang tayo ng 5 kilometers dito. Malapit na tayo guys sa aming bahay ng aming tita. Ayan na nga guys. Dito yung nagano yung cellphone ko. Overheat. Oh, yung picture sila. Saan? Saan? Hindi, ibang bundok yan. Ano ba yan? Oh, iba yan. Magpipicture ba tayo dito? Hindi na. Saan ba, Francis? Wag na. Diretso na tayo. Yan guys, pagod na kami guys. Hindi na kami magpipicture guys para sa inyo. Tutuloy-tuloy na lang namin tong biyahe na to. Maano tong biyahe na to dito, 5 kilometers. Ano to? Maganda yung daan dito. Mabilis lang. Ito, Balatan Road na to guys. Kasi sabi nilang Balatan Road. Doon kasi sa Naga matraffic pa. Kaya dito na lang kami dumaan. Saglit lang naman dumaan dito eh. Mga 5:30 nandun na tayo. Grabe. Uy, may tatawid. Mga lokal. Yan guys. Dito pa rin tayo sa bypass road. Papuntang Balatan Road at Nabua. Medyo na. Lumulubog na ang araw sa biyahe natin ngayon. Feeling ko madilim na, makakarating kami doon. So umalis tayo madilim, dadating tayo ng madilim din. Pero so far ang nararamdaman ko ngayong biyahe ngalay sa paa. Ikaw, anong nararamdaman mo ngayon ha? Wala kang nararamdaman, napaka lupit mo naman, binibasic mo lang ang Bicol ha. Grabe, kawawa. Basic Bicol. Take the next left onto Nabula, Balatan Road. Opo. Dito na tayo. Oh my God, lapit na. Here we come in the Bicol. At dyan nagtatapos ang ating Bicol Adventure. Kung nagustuhan nyo ang ride na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong paboritong spot sa Bicol at syempre mag-subscribe para sa susunod nating ride. Ride safe sa ating lahat at laging tandaan, hindi mahalaga ang bilis, ang mahalaga ay tanawin at ang pag-uwi ng ligtas. Hanggang sa muli!